puri ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa maniwala kahit sa hindi, ako po ay nasa Pilipinas ngayon. Nandito po ako sa Terminal 3 sa airport. Dahil sa aking pagkakamali, kinailangan kong emergency magpunta rito para i-renew yung aking international driver's license. Kaya sa biyaya ng Panginoon, pinagkaloob niya naman ako ng ticket sa tulong ng mga churches dyan sa Taiwan para maasikaso ko po yung aking lisensya. At mamayang gabi babalik rin po ako dyan sa Taiwan. Kaya salamat sa Panginoon. Ito po, kasama ko yung aking kapatid rito at saka yung isang estudyante sa Bible School, Sister Tel at si Grace. Kumusta po kayo dyan sa sa Taiwan? Tuloy natin yung ating pag-aaral, pero bago yon tayo ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito, sa inyong kabutihan sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong binigay. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral at dalangin namin na inyong mga salita ay tumimo sa aming puso at isipan at ito ang maging panuntunan sa aming pamumuhay. Maalala namin na kami ay inyong mga anak na inilipat mula sa kadiliman tungo sa inyong kahangahangang kaliwanagan. Iyan nyo nga po na sa patuloy ng pagkilos ng Banal na Espiritu, lalo kaming lumalim sa pagkakilala at pagiging wangis ninyo. Salamat po aming Ama. Po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. Baba ko lang ako. Okay, puri ng Panginoon. So, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Hindi po tayo natapos dun sa pag-uusap natin dun sa klase ng mga kabataang mananampalataya. So, hayaan niyo po manang basahin ko yung teksto natin. 1 John chapter 2 verse 12 to 14. Sabi po rito, sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan ninyo dahil kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala niyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya, sinusunod nyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. At binanggit natin kahapon na ang mga kabataang mga anak ng Diyos ay masunurin sa kanyang salita, matatag sa pananampalataya, halimbawa, at isa pang karakteristik na sinabi rito sa Juan, sa unang Juan ay nalupig na ninyo si Satanas. Oh, hallelujah. Alam nyo bang ayaw ng kaaway paniwalaan natin yan? Ang gusto ng kaaway na paniwalaan natin, mahina tayo, struggling tayo, wala akong lakas, palagi na lang akong babagsak. No. Wag. Paniwalaan na natin na nasa sa atin ang Panginoon at ang gawa ng kaaway ay walang magagawa sa atin. Malulupig ang kaaway. Ano sabi rito? Past tense nga ito eh. Sabi diyan sa dulo ng verse 14. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya, sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Nalupig na ninyo si Satanas. Iyon sa verse 13, sa gitna ng verse 13, ano sabi ron? Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. 2 beses sinabi. Pero bago nasabi yun sa dulo, sa verse 14, ano yung una? Matatag ang inyong pananampalataya,
sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. There is a direct relationship sa pagsunod sa salita ng Diyos at pagtatagumpay laban sa gawa ni Satanas. Tandaan po natin yan. Nung ang Panginoong Jesus ay tinutukso ng kaaway, no? Directly yan. Mano-mano sila ng kaaway. Sa pagtutukso, sa Mateo chapter 4, nung dumanas ng pagtutukso ang Panginoong Jesus, at dumanas siya sa pagtutukso sa panahon na pinakamahina siya physically. Pinakapagal siya, pinakagutom siya. Ano ang palaging pangsagot niya sa kaaway? Pagka merong tukso sa kanya ang kaaway, ano yung palaging sinasabi ng Panginoon? Verse 4. Mateo chapter 4 verse 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan. Tinalo niya yung tukso ng kaaway tungkol sa pagkain, tungkol sa paggawa ng paraan para sa sarili niya at pangunguna sa Diyos. Kahit gutom na siya, hindi siya kikilos, hindi siya magpapakita ng kakayanan. Bakit? Kasi may sinasabi sa kasulatan. Tapos yung pangalawang tukso, sa Mateo 4, na magpatihulog siya. Sabi na sa verse 7, pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang nakakatuwa rito, si Satanas, ginamit niya rin yung nakasulat sa kautusan. Sa verse 6, at sinabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong paa sa bato. Pansinin niyo, ang kaaway, ginamit din yung kasulatan na mag-iingat ang Panginoon. May mga tao na natutukso na ganyan. Ginagamit rin ng Biblia para bigyan ng katwiran yung mali. Palalabasin na pwede nang gawin ito kasi may nakasulat naman na ganito, mag-iingat naman sa atin ang Panginoon. Kaya magpabaya tayo. Pero sabi ng Panginoon, nasusulat din. Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Kung kinakailangang para mapagtagumpayan ng kaaway, susundin natin ang salita ng Diyos ayon sa pagkasabi ng salita ng Diyos, hindi ayon sa gusto natin. Sinasabi sa kasulatan. Kaya pagka merong tao na tutukso sa inyong magkasala, at may sasabihin na verse sa Bible na pwede naman yan kasi sabi rito, hindi. Ang salita ng Diyos ay magtutulak sa atin hindi sa paggawa ng mali. Ang salita ng Diyos ay magtutulak sa atin sa paggawa ng tama. Sa pangatlo, nagtukso na naman si Satanas na yung mga karangyaan, karangalan ng sanlibutan. Sinagot siya ng Panginoon, verse 10, sabi rito, pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pansinin nyo rito, nung tinutukso ng kaaway ang Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon, Satanas, hindi, ganito gusto kong gawin Satanas, ayon sa aking opinion, Satanas, ayon sa sinabi ni Ato, hindi. Ang dahilan palagi sa pagkilos ng Panginoon ay yung sinabi sa kasulatan. It is written. Isinulat ito Ganito ang sinabi ng Panginoon, yun ang susundin. So wala siyang input ng sarili niyang gusto. Ang ginawa niya, yung binasa natin sa sa Psalms chapter 119 verse 11 kahapon, ano yun? Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. Ano sa Tagalog yun? Basahin nga uli natin. Salmo 119 verse 11. Sabi rito, ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo.
Ganon-ganon yung ginawa ng Panginoon. Maingat sa Kanya ang salita ng Diyos. Kaya nga, maraming beses na natin na-discuss yan noong nakaraan, nung ang Panginoong Jesus ay naririto. Ano lang ang ginagawa niya? Yung kalooban lang ng Ama. Ano ang sinasabi niya? Yung narinig niya sa Ama. Hindi siya nagsasalita ng sa kanyang sarili. Kaya matatalo niya si Satanas. Palagi ko sinasabi yan, gusto niyo bang malito si Satanas sa inyo? Yung hindi siya makaporma, hindi niya malaman kung ano gagawin. Yung papayagan siya ng Panginoon na kumilos, pero ang dulo nun, ang mangyayari ay hindi yung naisip ni Satanas, ang mangyayari ay yung layunin ng Diyos pagka tayo ay sumusunod sa Panginoon. Nagagabayan tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Yung kalooban niya ang ating sinusunod. It is impossible to defeat Satan pagka hindi ka susunod sa salita at kalooban ng Panginoon. Sa Revelation chapter 12, Pahayag chapter 12, meron pa tayong makikita rito at nabanggit na rin natin ito dati. Nagpapasalamat ako sa Panginoon itong ikatlo taon na natin ngayon sa August ang anniversary natin, 3rd year anniversary. So nasa ikatlong taon na tayo. Napansin nyo rin ba yung matagal nang nanonood, na yung mga mensahe na pinag-aaralan natin, kahit iba-ibang aklat, nagkakaugnay at nauulit yung topic. Hindi natin nililinya na, ito naman topic, para kapareho na nakaraang taon. Hindi. Ang natatandaan ko nga, last year, may memory na lumabas sa Facebook tungkol sa devotion. Kung ano yung mensahe last year, 2 years ago, yun ang naging mensahe last year. May nangyari nga sa akin last year na nasa ilalim ako ng terminal sa ng MRT sa train station sa Taipei. Nagdi-devotion ako. Tapos nung lumabas yung memory sa Facebook, a year before, nasa train station din pala ako ng Taipei. At yun din yung aking tinatalakay. Salamat sa Panginoon sa mga pagpapaalala na yan. Okay, Pahayag chapter 12. Mula tayo sa verse 9 hanggang 11. Pahayag chapter 12, verse 9 hanggang 11. Sabi rito, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili, sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. 11. Now, pansinin niyo itong verse 11. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinapangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Paano raw nadaig ang Diablo ng mga kapatid natin? Sa dugo ng kordero, by the blood of Christ. Kagaya ng binasa natin kahapon sa Colossus 1:13-14, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, nalinis tayo sa mga kasalanan, pinatawad tayo, siya naging daan, kaya nawala ng hold sa atin ang kaaway. Pangalawa, paano dinaig ang kaaway? Ng mga nasa binanggit rito sa pahayag, sa pamamagitan ng katotohanang ipinangangaral nila, sa King James, through the word of their testimony, sa kanilang paninindigan sa katotohanan. Ano ba ang katotohanang ipinapangaral natin? Ang salita ng Diyos. Ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu na kumikilos sa atin. You can never defeat the devil without the word of God living in you. Hindi ibig sabihin na 10 ang Bible ko sa bahay, kaya wala nang panama ang kaaway. Kahit isa na lang, basta i-apply lang natin, pwede na. Wala nang magagawa ang kaaway sa atin.
sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nadadaig ang kaaway. Ano pa yung isa? Hindi nila mahal ang kanilang sarili. Hanggang sa kamatayan, nakalaan sila na magdusa, na mamatay. Alang-alang sa kanilang pananampalataya. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. At mga kapatid, doon nadadaig ang kaaway talaga. Pagka may mga tao na mas mahalaga sa kanila yung sinabi ng Diyos kaysa sa kanilang sarili, ang kaaway wala pong magagawa. Kasi ang pwede lang itukso sa atin ng kaaway ay yung nakikita niya sa atin na pinangangalagaan natin maliban sa Diyos. Anumang puwang sa puso na nire-reserve natin para sa ating sarili, anumang puwang sa kaisipan na naka-reserve para sa sarili natin, doon tayo pwedeng targetin ng kaaway. Yun ang pwede niyang gamitin laban sa atin. Tutuksuhin ka na ng masasarap. Magsasuggest ang kaaway sa'yo. Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso. Pag buong puso ka sa Panginoon, ano ang pwedeng tuksuhin ng kaaway sa'yo? Wala ka nang para sa'yo. Hindi ka niya matutukso sa ganito kasi wala ka ng pag-ibig doon. Ang buong puso mo nasa Diyos na. Kinakailangan nating mamatay sa ating mga sarili, mga kapatid. Hanggat buhay ka sa damdamin, hanggat buhay ka sa sarili mo mga pagnanasa, ang kaaway laging may mababanatan sa iyo. But the Spirit, ang Espiritu ng Diyos, walang panlaban ng kaaway doon. Ang kaliwanagan ng Panginoon, walang panlaban ng kadiliman doon. Kaya gusto nyo makaranas ng tagumpay ng Panginoon, umayon tayo sa Kanyang salita at sa Kanyang kalooban. At huwag nating kakalimutan mga kapatid, si Satanas, ang destiny niya, ang hahantungan ni Satanas talaga ay pagkatalo. Kaya huwag kang magpapaudyok sa kaaway dahil siya ay papunta sa pagkatalo. Sino gusto nyong kakampi? Yung alam nyong matatalo na? Kanino kayo makikinig? Dun sa natalo na sa Panginoon at sa hinaharap ay tuluyan ng malulupig? O doon kayo makikipanig dun sa nagmamahal sa inyo? Na kahit minsan merong pinagagawa sa iyo na kontra sa iyong damdamin, masakit sa iyong kaisipan, pero alam mo, kalooban ng Diyos yun. Yun ang magbibigay sa iyo ng Mga kapatid, alam niyo ba, ang kaaway wala naman talagang panama sa atin, kaya niya nga tayo tinutukso sa iba't ibang uri ng kasinungalingan para maalis niya tayo sa ligtas na lugar, para tayo ay magalaw niya, para tayo ay mapabagsak niya. Pero ang totoo, Lucas 10:19. Ang totoo, walang magagawa ang kaaway sa atin. Ano mang pakana, wala. Lucas 10:19. Sabi po rito, tignan niyo ang sabi ng Panginoon. Sinugo niya ang kanyang mga alagad. Sabi rito, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makakapinsala sa inyo. Behold, I give you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Marahil sabihin nyo, pastor, sa mga alagad yun, hindi sa amin yun. No. Alam nyo ba, sinabi ng Panginoon yun sa mga alagad nung siya ay hindi pa napapako sa krus? Nandito pa siya sa lupa noon. Sinampulan niya lang yung mga alagad, pinahayo niya, at ang dami nilang ginawa na himala sa pamamagitan ng Panginoon. Nagkakatuwaan sila. Masasamang espiritu tumatakas pagka nire-rebuke nila. Gumagaling yung mga may sakit. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, binigyan ko kayo. Ngayon, paano po kami, pastor? Kami ba ibinigyan? Oo. Tayo rin, tayo ngayon na mga anak na ng Diyos. Tayo ngayon ang pinagkalooban ng kapangyarihan para daigin ang gawa ng kaaway. Romans 16, verse 20. Sabi rito, Romans 16:20.
Roma 16:20. Ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at malapit na niyang puksain ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ninyo, pagpalain kayo ng Panginoong Hesus. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para dumaig sa gawa ng kaaway. Efeso 6, Ephesians chapter 6. Verse 10. Diba dati, napag-usapan na natin nung dinidiscuss natin yung Efeso, yung mga sangkap ng Panginoon na nasa sa atin? Efeso 6 verse 10. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. 11. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Para malabanan ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Hindi natin kalaban yung mga tao, hindi natin kalaban si pastor, hindi natin kalaban yung mga kapitbahay natin, hindi natin kalaban ang ekonomiya. Ang kalaban natin Satanas. Kumikilos siya sa iba't ibang mga paraan. So we need to recognize siya ang ugat ng lahat ng kasalanan. At kumikilos siya sa masasama at sa malalambing para dayain yung mga anak ng Diyos. So kinakailangan mo yung sangkap. Diniscuss na natin ito dati. Ano oras na ba? No, may oras pa. Verse 14, kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral na magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan, gamitin nyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunokso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab yung mga tukso ni Satanas. Pagka wala kang pananampalataya sa Panginoon na panangga, alam nyo, meron nga nagtuturo nito at sa conference, binanggit rin ito ng ibang mga pastor natin na araw-araw kailangan isuot natin to. Sinusuot ko yung ganito, sinusuot ko yung ganyan, sinusuot ko yung yung sombrero, yung baluti ng katwiran, sinusuot ko yung sinturon. Niniwala ako, itong mga bagay na ito ay spiritual na mga bagay. Hindi ito physical na bagay, mga spiritual ito. Pwede mong sabihin yun sa umaga na sinusuot ko, tapos sa katanghalian naman, hindi mo i-apply. Spiritual things are applied. So, i-apply lang natin itong mga ito sa atin. Limbawa, sinturon ng katotohanan. Mamuhay ka sa katotohanan. Ano yung sinasabi sa salita ng Diyos? Yun ang ipamuhay mo. At pagka ipinapamuhay mo yung salita ng Diyos, nasisinturunan mo yung iyong sarili. Pagka matuwid, pananggalang yan sa dibdib mo. Mamuhay ka ayon sa katuwiran ng Panginoon, alalahanin mo na nilinis ka ng Diyos, wala ka na sa kadiliman, nasa kaliwanagan ka na niya. Sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan, always be ready. Na ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon, na ibahagi ang pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Gamitin niyo bilang panangga ang pananampalataya, always have faith. Pagka tinutokso ka ng kaaway, sige ka, pag hindi mo ginawa yan, ganito mangyari. Hindi, nanampalataya ako sa Panginoon. Wala imposible sa Kanya, siyang bahala sa akin. Etc. etc. Suot nyo ang helmet ng pagtanggap ng kaligtasan. You believe you are saved. Paniwalaan mo yung kaligtasan ng Panginoon. Iligtas ng Panginoon ang kaisipan mo sa anumang bagay sa pamamagitan. Una, hindi ka na natatakot. Natatandaan nyo yung diniscuss natin. Perfect love casts out fear. Walang takot sa pag-ibig. Pinapalayas ng totoong pag-ibig ang pagkatakot. Suot-suot mo yan. Ibig sabihin, naniniwala ka sa kaligtasang ibinibigay ng Panginoon.
Naniniwala ka sa pagbabagong ibinibigay ng Panginoon. At gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Gamitin ang salita ng Diyos. May sitwasyon ba? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? May problema ba? Tayuan mo anong sinabi ng salita ng Diyos. May umuusig sa'yo? Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi yan yung pagkasabi mo, ginagamit ko ang salita ng Diyos na panangga. Tapos yun na, no. When the situation comes, alalahanin mo kung ano na salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na binabasa natin ang kanyang salita. At lagi tayong nagpapabusog sa salita ng Diyos. Yun ang palagi natin ginagawang meditation. Yun ang ginagawa natin palaging kumukonsume sa ating kaisipan. Mga kapatid, we are more than conquerors. Ang gawa ng kaaway ay natatalo ng mga anak ng Diyos. Bakit? Natalo na ng Panginoong Hesus ang gawa ng kaaway. At yung tagumpay ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin para makapagtagumpay tayo. Hindi lang makapagtagumpay para maging kaisa pa tayo ng Panginoon. Dito ako maghuhuli Nandiyan ba si Ate Annie? Wala pang oras. Naabangan ko yung God bless you, limitless. Sa John 17, mga kapatid, tingnan niyo ito Oh, hallelujah. John chapter 17. Sa verse 19. Tapos verse 22. John chapter 17, verse 19 at verse 22. Verse 19, ganito sinasabi. Ang Panginoong Hesus po ito, nananalangin siya, nakikipag-ugnay siya sa Ama. Ito yung, sa kalagitnaan ng kanyang prayer, ito sinabi niya. Alang-alang sa kanila, itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo, upang sila man ay maitalaga sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. So ang Panginoong Hesus nagsabi siya, Father, alang-alang sa kanila, tinatalaga ko sarili ko. At para maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Now, verse 22. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa katulad natin. Mga kapatid, karangalan ng Panginoon binibigay niya sa atin para maging kaisa natin ng Diyos. Ngayon, pagkakaisa mo ang Panginoon, nagtatagumpay ka ba sa gawa ng kaaway? Aba, o. Walang magagawa ang kaaway sa iyo. Pag alam ninyo yan, hindi ka madadaya ng kaaway. Tatakutin ka na, maghihirap ka, magiging mag-isa ka, mapagtatawanan ka, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi, kaisa ako ng Panginoon. Siya ang bahala sa akin, nanampalataya ako sa Kanya. At pagtutuksoin ka ng kaaway sa mga kaaliwan, sa mga panoorin sa mundo, aalalahanin mo lang yung pangako ng Panginoon, yung buhay sa Kanya, yung Kanyang presensya na lumalagi sa atin, and you dwell in God's Word every day. Ano pa naman ang kaaway? Minsan tinanong ni Pastor Jordan, tanungin natin sa bawat isa, sino ba mas makapangyarihan, Satanas o ang Diyos? Sino po? Ang Diyos. Sino ba sumasa atin, si Satanas o ang Diyos? Ang Diyos. So hindi tayo natatakot sa gawa ng kaaway. Walang panama ang gawa ng kaaway sa mga taong namumuhay sa Panginoon. Yun lahat ng kaisa ng Panginoon ay nagtatagumpay laban sa gawa ng kaaway. Ang problema ay kung anak ka ng Diyos pero namumuhay ka ayon sa laman. Namumuhay ka ayon sa sariling kaisipan. Gusto mong i-apply yung prinsipyo ng mundo sa pagiging anak ng Diyos, ayan, may isahan ka ng kaaway. May itutulak ka niya, mapanghihina ka niya. May isang problema, gusto mo mag-emote ka ng mag-emote, umiyak ka lang ng umiyak. Gusto mo magdahil, ganito ginawa sa akin ganyan ang ginawa sa akin kaya ganito. Paano na yung ganito? Paano na yung ganyan? Pagka hindi ka mamumuhay sa pananampalataya sa Panginoon, mahina ka.
Pero every time ipinapamuhay natin na tayo ay kaisa ng Diyos, alam natin at ipinapaunawa natin sa ating kaisipan at pinapalakad ng ating katawan na ang Diyos ay buhay, siya'y kumikilos, nasa sa atin siya, wala na tayong panahon para sa gawa ng kaaway. Ang kaaway walang magagawa. Tumatakbo siya na parang aso na palayo sa atin. Nung dumarating ang Panginoon sa mga bayan-bayan, mga masamang espiritu nagtatakbuhan. Bakit? Completely, 100% ang Panginoong Jesus pinangungunahan ng Diyos. Ganun din tayo mga kapatid. Completely. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Ang kaaway walang magagawa sa atin. Palagi tayo mananalo. Pwede ka bang magkasakit? Pwede ka bang dumanas ng pagsubok? Pwede ka ba minsan mawala ng trabaho? Oh yes. Pero lahat ng yon, alam mo, sa dulo nun, lalong mas mabuti, lalong mas maunlad, lalong mas makapangyarihan dahil nare-realize mo by faith, everything comes for a reason and all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Pwede ba tayo matapos sa Revelation din? Tignan nyo kung ano dulo ni Satanas. Tignan nyo. Sa dulo ng... hindi pala sa dulo. Chapter 21. Chapter 20. Chapter 20. Tignan nyo. Revelation chapter 20. Verse 10. Revelation 20:10. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huhuwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi magpakailanman. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Kaya malakas ang loob natin. Alam na natin ang kahahantungan ni Satanas sa dagat-dagatang apoy. Pati yung huwad na propeta at yung halimaw, ibang usapin naman yan, sino-sino yung mga yan. Pero si Satanas na dumaya ay itatapon. Kaya mga kapatid, kung may tukso ang kaaway sa inyo, sa kayamanan man, sa laman, o sa ano pa man, sa panghihina, sa pagtalikod, sa kayamanan, no, sabihin, hindi po pwede. Mananatili ako sa kalooban ng Panginoon. Si Satanas mapapahamak sa impyerno yan. Ako, anak ako ng Diyos, makalangit ang aking pagkamamamayan. Susundin ko ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban at salita ng Diyos ang masunod sa atin. At ang kaaway walang magagawa sa atin. Mga kapatid, lilipas ang lahat dito sa lupa. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Yun ang ipamuhay natin. Amen? Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Sa inyong lahat ng papuri at pagdakila. Hayaan nga po ninyo na sa bawat araw, madaig ang gawa ng kaaway, kagaya ng pagdaig nyo sa kaaway nung kayo ay naririto, Panginoong Hesus. Hallelujah. Una sa mga kabataan, ganun din sa mga magulang, na ang kaaway ay hindi makasingit sa amin. Yes, give us wisdom, O Lord. And give us the sensitivity pagka kami ay nadadaya na ng kaaway sa aming damdamin. At nakakapangatwira na kami, at parang nag-aalangan na kami, at parang pagka dumarating sa isip namin na kalugihan, pagka sinunod ang salita ninyo, Panginoon, kumbiktahin niyo po kami, kilusin niyo kami na mamulat sa katotohanan, na ang pinakaligtas at kagalakan ay pagsumunod sa inyong mga salita. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong pag-iingat, at salamat po na ako'y ginagamit ninyo. Salamat sa pangunawa niyo sa akin, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Panginoon. God bless sa inyo. Binabati ko, yung misis ko, syempre, wala na rito. Sa Pilipinas kami. Sa pamilya ko dyan sa Taiwan at sa UAE. God bless sa inyo. Nais ko magpasalamat kay Sister Jen na tumulong na makapag-book ng ticket at saka doon sa iba pa mga kapatiran na nagbibigay ng mission fund dyan sa Taiwan. God bless po sa inyo. Ito po yung aking kapatid, si Grace at si Litel, mula rito sa Terminal 3. Palain po kayo ng Panginoon.
See you tomorrow po mga kapatid, humihingi kami ng prayer. Malapit na po ang camp meeting dito dun sa Taiwan, Chinese New Year. Pakisama po kami sa prayer, February 4, 5, 6, 7. Maasa ako ng gagawin ng Panginoon. Kailangan po namin ng matindihang pananalangin. Pag-pray din po natin yung mga revival na mangyayari sa Korea, sa South Korea, sa gawain po natin doon. At ang Panginoon na magtagumpay sa atin. Hindi lang sa panahon ng Chinese New Year, kundi sa bawat araw. God bless po sa inyo. Sister Irish, kumusta ka na? Miss you, Sister Irish. Kita tayo sa Sunday dyan. Sa opening ng Sinpong, doon tayong lahat. God bless sa inyo. To God be the glory. See you tomorrow po.